Ito po yung Tampakan Gold, copper mining, na pinamumunuan, walang iba kundi si Gibo. Kaya nga ayan o. Senatorial candidate Gilbert Teodoro. Ayan. Siya po ang naging chair ng developer na Tampakan Project o yung Sagittarius Mines. Ibig sabihin, dati daw, ito pa isa, etong si Gibo ay naging chairman ng isang Sagittarius Mining Company na nakikipag-deal sa China. Nag-export at may negosyo sa China. Kaya nga ang sinasabi ni Sas na pagdating sa China, pag mahirap ka, magalit kayo sa China. Pero pag mayaman ka, katulad nung may mining ka, pagkakitaan natin ng China. So doon, nagkakaroon tuloy ng dobleng prinsipyo. Naintindihan natin? Sa madaling salita, here we come again sa pinakamatinding hypocrisy sa Pilipinas. Naintindihan natin? Ibig sabihin, itong mga politiko na ito, kunwari may pa-hate China pa sila pag mahirap ka. Kagalitan nyo China, pinipigilan tayong mangisda. Pero pagdating naman sa negosyo nila, halika makipag-deal tayo sa China kasi kikita tayo dyan. Ganon ang sinasabi ni Sas Rogando Sasot, di ba? Yan ang sinasabi niya. Bakit naman ganon? Napaka-plastic. Parang sinasabi niya, napaka-plastic mo, Gibo, Secretary Gibo. Naku po, naku. May something. Hindi kaya ganito na naman to si Gibo dahil tatakbo ito, Senador. Sabi nito, banat by AKA conflict of interest. Mukhang tama, mukha. Nako. Kaya siguro maganda kasi alam nyo, mayroon pa sinabi si Sas dito, matindi dito si Sas, parang galit na naman eh. May galit na naman siyang sinabi. Sabi niya, hindi ko na kasi nailagay lahat ng sinabi niya eh. Kaya sabi ko, naku po, wayari kayo dito. Ayan hinamon niya si Gibo at sinabi niya, talaga, okay? Sige. Papatunayan ko. Kaya nga, mukhang matinding labanan na naman ang mangyayari dito. Mukhang, para sa mahirap lang po ang hate China, pero sa mga bilyonaryong kabarkada ni DND Secretary Gibo Teodoro, make money in China po ang kanilang policy. So tigilan mo ako, Gibo. Feel mo ang pagiging feudal lord mo kapag maliit na tao ang kalaban mo. Pakita mo ang bastos naman ito ni. Gusto niyo makita yung ayag ni Pakita mo ang ayag mo. Away mo si Ayala at Aboitiz dahil pinapayaman nila ang China. Inag-ao mo ang may hirap na Pilipino sa iyong hate China kemerut dahil sila ang unang dapat matigin ng inyong kaputihan. May grabe. Ang bibig mo, Sas, napakabastos. Kaptahan at hindi kayong kumita ng bilyon sa China. Napakabastos ng bibig nito. Anyway, sa madaling salita, we are seeing another form of hypocrisy sa ating bansa. Dahil dito na naman sa mga ganitong pahayag ng gobyerno. Alam nyo, NSC, which is si Jonathan Malaya, Assistant Director na pala to si Jonathan Malaya ng NSC, nagbabalaho. At saka si Gibo, na nagbabalaho sila na sa mga vlogger daw. Naku, tindi talaga ng Pilipinas. Noong una kami ang pinuntirya ni Rimulya. Ito naman, pinuntirya naman si Sas. Naku. Mukhang meron na talagang nagaganap na sa Pilipinas na diktator Hindi man si Marcos ang nagiging diktador dahil hindi nga siya nagsasalita eh. Pero itong mga tauhan niya asal diktador
Hindi ho pwede yan eh. Sa totoo lang, meron ho tayong kalayaan. Unless yung kalayaan mo na magsalita ay nakakagawa ka ng masama o nakakagawa ka ng krimen. Wala naman eh. Ay nako, sana lang Gibo at saka NSC Assistant Director Jonathan Malaya. Wag nyo naman masyado naman yung pinaghahalataan ng pagiging diktador ninyo. Hindi maganda yan. That's not nice.